puro pasarap buhay. At eto, pasadahan natin yung interim release ni Pangulong Duterte. And bigyan ko kayo ng konting reaction tungkol dito. Ibinasura ng International Criminal Court ang hiling na pansamantalang palayain si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa pre-trial chamber ng ICC, flight risk si Duterte. Flight risk si Duterte. Hindi na nga makalakad eh. Natutumba na nga sa kanyang kwarto eh. Flight risk pa, ano pa. Kailangan niya raw manatiling nakakulong para masigurong haharap siya sa mga pagdinig. Malawak pa rin daw ang koneksyon sa politika ng dating Pangulo tulad ni Vice President Sara Duterte na posibleng gamitin niya raw para makatakas. Bobo rin yung ICC, no? Magagamit ni Pangulo si Inday para tumakas. Putang ina niyan. Hindi nga nagamit ni Pangulo si Inday para pigilan na mapadala siya sa ICC. Yung pa kayang itakas siya, tangin ng ICC na ito, mga demonyo rin talaga eh. Di rin daw sapat ang isinumiting medical records ng kampo ni Duterte para mapatunayang kailangan niya ng interim release. Para naman sa abogado ng dating Pangulo na si Attorney Nicholas Kaufman, mali. Ayan. It's erroneous. We filed an appeal a week ago. We hope that the appeals chambers will reverse its decision. I hate to break it to you, but ako, I'm really not hopeful. Or, hindi, mali yung hopeful. Hindi ako convinced that PRD will get out of ICC alive. Because ICC is political. Political ang ICC eh. Hindi yan titingin sa mga ebidensya. Titingin yan sa kung ano yung temperature ng politika nung kasong hinahawakan nila. Diyan sa the Netherlands, makakaliwa sila dyan. Kaya nga nandiyan dyan si Joma Sison eh. Pinrotektahan nila si Joma Sison dyan eh. Kasi nga, mas pabor talaga sila doon. And just the thought na PRRD fought and killed so many, hindi adik but so many insurgents. Napasuko niya sobrang daming mga rebelde at NPA. Talagang kalaban ng Europe itong si Pangulong Duterte. Sabi ko nga sa inyo mayaman ang Europe, but nakikita ko talaga yung kanilang yung parang woke talaga yung nila yung kanilang sistema diyan eh. Mantakin mo hold upin ka. Pag sinapak mo yung humold up sa'yo, ikaw ang makukulong. Papasok sa bahay mo, hindi mo pwedeng palabasin. Lalong-lalo na kung may batang dala. So kapag nakapasok sila at tumira sila doon, you have to feed them, you have to pay for the electricity, for the utilities. Kasi nga, it's against human rights na nasa loob sila ng tahanan mo, tapos wala silang basic amenities. Pinasok yung bahay mo ng magnanakaw, napatay mo siya, kulong ka. Sobrang weird ng Europe na pilit nating ina-apply dito sa Pilipinas na hindi naman akma sa atin. So itong kay Pangulong Duterte, kahit gaano kagaling si Attorney Kaufman, they've made their decision already. This is a done deal already. Mako-convict si Pangulong Duterte dito whether mayroon silang strong defense or wala. Because ICC is highly political. Is a political court. O imagine, kung merong hindi ka gusto na ginagawa ng ICC, kanino ka tatakbo? Meron pa bang
korte higher than the ICC? Wala, 'di ba? Mag-aano ka lang, papasa ka lang ng petition mo sa United Nations. But still, they're gonna look at the politics side nitong issue. 'Di ba? Kasi pinamigay nga siya ng gobyerno niya eh. So, ibig sabihin, ayaw ng gobyerno niya sa kanya. O ipinapakita natin, ang argumento natin, hindi. Politika yan dito sa Pilipinas, ibinigay siya dyan, wala siyang kaso dito. Kaya nga, sabi nga tama rin naman si Panelo, na ba't pa natin kasi pinag-uusapan yung interim release? Dapat ang ina-argue na natin dito is yung jurisdiction. But, sasabihin ko naman kay Sal Panelo, kung yun ang i-argue mo, it's still gonna be like this. It's still gonna be the same. Ang lakas na nga ng laban nila Kaufman Kompleto Pasok si Pangulong Duterte sa lahat ng guidelines for interim release Bakit hindi pa rin nagkaroon ng interim release? Nagpunta lang si Trillanes dyan. Gaano karaming pera hinatid ni Trillanes dyan para i-hold pa nila si Pangulong Duterte? O tinan mo, anong sabi ni Serbong patungkol dyan? Na sinabi, alam na daw ni Pangulong Duterte yung hindi na-approve na kanyang interim release. And ang sabi daw ni Pangulong Duterte is, I'm ready. I'm ready. Kahit mamatay si Pangulong Duterte dyan, sabi ko nga yan na ang magiging downfall ng ICC. If something happens to Pangulong Duterte dyan sa ICC detention facility, hindi sila makaka-recover. Talagang, ibig sabihin, grave abuse of discretion talaga. Itong ginagawa ng ICC is a grave abuse of discretion. Pasok lahat ng qualities ni Pangulong Duterte. Mantakin mo, wala pa nga silang trial date. Wala silang trial date, tapos hinuhold nila yung tao sa kulungan. Maling-mali yun. Kung wala pang trial date, hindi pa tayo makapag-decide ng trial date, it's either payagan mong makapagpiyansa yan. Di ba? Kasi hindi pwedeng nakakulong ka na, tapos hindi pa man nasisimulan, hindi pa man nabibigyan kung kailan ang hearing mo. Technically, si Pangulong Duterte is there sa ICC detention facility and he is innocent because an accused is innocent until proven guilty. So si Pangulong Duterte is still innocent at nandiyan na siya mag-iisang taon na. So if you are so much about human rights, dapat ito yung human rights nitong tao na to na 81 years old na, walang personal care, na unable to take care of himself, nandiyan sa isang malamig na karsel, nang wala pa nga siyang confirmation of cases, na hindi pa nga siya nabibigyan ng trial date. Ang hinihiling naman is kahit dito na lang, basta lumabas lang ng facility para matutukan yung health niya. Kasi kung mamamatay yan dyan, paano pa mabibigyan ng hustisya yung mga di umanong biktima niya? So, kailangan tumagal ang buhay ni Pangulong Duterte para malabanan niya yung kaso niya, tumagal ang buhay niya para ma-convict siya kung talagang may kasalanan siya at mapasaya yung mga biktima di umano. Pero the fact na ginagawa to ng ICC, alam ng ICC na mahina din yung kaso nila. At tinitimbang din ng ICC na baka dahil dito talagang isa-isa na yung mga bansa na aalis sa kanila. Kasi ang nagfa-fund lang naman sa kanila is yung mga bansa, mga countries na member state nila pag nakita nila ng mga ibang bansa na, oh shit, weaponized ang ICC, na pera-pera ang labanan sa ICC. Kita nyo, gano'ng karaming perang ninakaw sa flood control. Pera-pera talaga yan. Bakit? Naka-freeze ang assets nila, remember? Sinanction sila ni Donald Trump, ang ICC. So, walang pera yan. So, kapag ang tao walang pera, saan aasa yan? Ang tao, hindi maka-withdraw sa bangko niya, saan naasa yan? Doon sa perang ibibigay sa kanila. So, definitely, yung sinabi ni Senator Bato na part
nung ninakaw nila sa flood control project, napupunta dyan sa ICC. Because we have a strong argument. Hindi natin nakuha. Anong ibig sabihin nun? Bayad na yan. Ibig sabihin nun, it's a done deal already. Same goes with Pastor Apollo Kibuloy. Walang evidence that can link Pastor Apollo Kibuloy doon sa mga sinasabi nilang ginawa niya. But where is Pastor Kibuloy now? He's still in jail. Unable to post bail. He's 75 years old. Ilang beses nang nagkakasakit ng pneumonia because he's in a regular prison. Imagine. The cases filed against him was dismissed by Davao RTC. Tapos appeal, after 4 years, inopen yung mga kaso, and then dinagdagan ng no bail. So, anong ibig sabihin yun? Gusto lang talaga nilang hawakan si Pastor Apollo Kibuloy at saka si Pangulong Duterte. Gusto nila meron silang hostage para baka sakali magbago isip ni Inday, baka sakaling mag-deal sila o palalabasin na namin tatay mo, pero hindi ka natatakbong presidente. Yun ngayon, it's Inday Sara's hand kung mangyayari yan. But again, ako, for me, ano na to? Kahit na anong appeal, kahit na anong ano na, pwede tayong magdasal na sana magbago, pero real talk lang, ako lang naman to. Parang sa nakikita ko, wala na rin kapangyarihan ng gobyerno natin na i-correct ito. Even if Bongbong Marcos tells ICC to return PRRD here in the Philippines, I don't think ICC will let him go because si Pangulong Duterte, sa sobrang dami ng pera na ginagamit nila para pabagsakin lang si Pangulong Duterte, wala na. Nabayaran na rin nila yung mga nagpe-persecute kay Pangulong Duterte at mga decision maker dyan. So ako para sa akin, slim to none yung chance natin dyan. Alam ko, sisiraan na naman nila si Kaufman, but I think Kaufman is doing everything para si Pangulong Duterte makalabas. And I'm thanking Kaufman for really fighting for PRD, considering na wala siya talagang personal attachment kay Pangulong Duterte kasi hindi naman siya Pilipino. So in terms of sympathy, gitna siya. He's just really doing what he can do para si Pangulo makalabas, and feeling nga niya ang lakas-lakas na ng argumento nila. Kaya lang, no matter how strong the argument is, if it's a done deal already, it's a done deal already. If bayad na silang lahat dyan, I don't think may pag-asa. I just really hope na tumagal pa ang buhay ni Pangulong Duterte. I just really hope na makuha ni Pangulong Duterte yung not guilty verdict at makauwi siya ng Pilipinas, whether naka-wheelchair siya, whether hindi na siya makatayo. Basta ang importante, makauwi siya ng Pilipinas ng buhay. Ang desisyon ng pre-trial chamber, umaasa raw silang babalik na rin ito ng appeals chamber ng ICC. Kasalukuyang nakakulong si Duterte sa dahig sa The Netherlands dahil sa kasong crimes against humanity, kaugnay ng war on drugs. Mga Di ba, crime against humanity? Lagi nilang sinasabi dito, 30,000 deaths. Diyan sa ICC, 3 counts lang. Di ba? Tapos, nito lang mga nakaraan, itong mainstream media naglalabas ng mga balita patungkol sa mga nako-convict ng ICC. Grabe naman yung isang na-convict. Putang ina, talagang 1,000 yung namatay. Dahil talagang ang ICCs ginawa talaga siya para sa mga Afrikano. Kasi nga sa Africa medyo backwards kasi sila noon. Kaya ang ICC nandiyan diyan, diba? Sa Somalia, basta sa mga magugulong part diyan na may mga milisya, nagpapatayan yung mga tao, nagpuputulan ng mga kamay. Crime against humanity yun. So, ginawa itong ICC para maging korte, para mapanagot yung mga warlords sa Africa. This is actually the first case nila na hinawakan na Asian.
si Vladimir Putin, I think Donald Trump is gusto na rin gusto rin nilang papanagutin sa mga kaso, pero wala eh. Hindi nila kayang mahuli. So, yun yung isang malaking problema nila. So, ayan mga bossing, sorry to burst your bubble. Ako, I'm still praying na pa sana si Pangulong Duterte, sana tumagal pa ang buhay niya at sana makalabas talaga siya. Pero sa nakikita ko talaga ngayon, mahihirapan. Ganito takbo ng sitwasyon, mahihirapan. Sana lang talaga hindi magsawa si Attorney Kaufman na ipaglaban itong kaso niya. Sana lang talaga magpatuloy pa rin tayong magdasal para malay mo may himala. O, hindi ba? O, sorry pero nadismaya din talaga ako dito, and ang lakas-lakas na ng argumento natin, sabi na nga rin ni Inday, lahat pasok si Pangulo doon sa guidelines pero kita nyo naman, di ba? Hinanapan nila ng mali. Ginamit pa nila si Inday Sara para lang meron silang justification doon sa kanilang pag-deny ng interim release. So, grave abuse of discretion, sana lang makahanap ng paraan si Attorney Kaufman para papanagutin ang mga ito. But anyways, maraming salamat mga bossing. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Mabuhay kayo, mag-like, mag-share, mag-subscribe, at mag-hit ng notification bell. Kung kayo naman po ay gustong makatulong sa mga kababayan nating mga nasalanta, balikan nyo lang po yung aking Facebook page. Puntahan nyo lang po doon yung mga GCash number ng SMNI Foundation kung saan po kayo pwedeng makapaghatid ng tulong. Maliit o malaking tulong, malayo po ang mararating niyan. Dahil sa SMNI Foundation, zero corruption. Lahat po, bawat sentimo, mapupunta po sa serbisyo. Maraming salamat mga bossing. Kita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban.
harap na